Mine eyes have seen the glory of the Lord. Nakita ng aking mata ang kaluwalhatian ng Diyos. Marami po sa atin, alam po natin na ang Diyos ay sumasa atin. Amen. We know that God is with us. Pwede ang pakisabi sa iyong katabi, God is with us. But not everyone, hindi lahat, ay aware ng presensya ng Diyos. Alam natin, kasama natin ang Diyos, pero marami pong pagkataon, hindi po tayo aware na kasama natin ang Diyos. Amen. Aware po ba tayo na kasama natin ang Diyos? Bakit pag manlibak tayo ng kapwa natin ay parang wala nang bukas? Aware po ba tayo na kasama natin ang Diyos? Pero minsan ang ginagawa po natin ay para bang walang pakundangan sa harapan ng Panginoon. Alam natin na kasama natin ang Diyos, pero ang ating mga sinasabi, ang ating mga iniisip, ang ating mga ginagawa, ay tila bang nagdi-disregard sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Meron pong isang awitin na sinulat ni Julia Ward Howe, na ang title ay Battle Hymn of the Republic. Maganda itong awitin na ito. Siguro familiar ito sa iba sa atin, pero para sa iba nakalimutan na, o maaring ang iba po ay hindi po narinig ang awiting ito. Pwede bang awitin natin itong awitin na ito? Napaganda nung message ng awitin na ito. So kasama ang ating worship team kasi si Pastor ay baka mag-out of tune most of the time. So pati itong ating team ay nakuan sila. Pero napaganda nung awiting ito. Pwede bang palabas natin ang first stanza? Ang sabi niya, pwede bang basahin nating lahat? Go! Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. Samahan natin sila sa awitin. Righteous sentence in the demon flailing lumps. His name is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. I beseech my soul to answer him, be jubilant my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Praise God. Palakpakan natin ang atin pong worship team. Praise God. Napagandang awitin, yung awitin na yan. Actually, I am drawn to that song noong nagpapatugtog ako sa aking phone at naikanta yung song na yan. Actually, noong ang Amerika ay nagkaroon po ng civil war, nahati sa dalawa ang mga estado sa Amerika. Merong Union at merong Confederates, no? And nag-aaway itong mga Amerikanong ito. Kasi ang isa ay pro-slaves, ang isa naman ay pro-abolition of slaves. Matindi yung away ng mga Amerikano. And itong mga awit na ito, ang nagsulat ng awitin, nakita niya na yung mga Union soldiers ay nag-iipon sa isang kampo na imagine niya ang Panginoon together with His armies who are also trying to set men free from slavery of sin, from worldly pleasures, and so on. Nakita niya, na-imagine niya ang araw na kung saan ang Panginoon ay lubusang magpapalaya sa lahat ng tao. At sa araw na yon, wala ng lalaki, wala ng babae, wala ng amo at wala ng alipin, wala ng puti at wala ng itim, na sama-samang nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos. So her experience niya na nakita niya yung mga taong ito na nakikipaglaban at nakikipagdigma alang-alang sa kalayaan ng maraming mga slaves, ay nagdulot sa kanya na makita niya ang isang divine na pangitain, makalangit na pangitain na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay ng mga tao. May nais po akong itanong sa inyo as we continue to reflect this morning. When was the last time you can say, I have an encounter with God? Kailan po ang last na pagkakataon na masasabi mo, nakasalubong ko ang Diyos, nakasama ko ang Diyos, nakaniig ko ang Diyos? I am not referring to the Encounter God Retreat na atin pong ginagawa. Because the fact is, every day you can encounter God. Amen. You can encounter God. If you are doing your devotion, kagaya ng sinabi ni Brother Ron nung nakaraang mga preaching, if you are having devotion early in the morning, you can encounter God. If you are talking with a vendor, nakipag-usap ka sa isang nagbibenta ng kung ano-ano mang bagay dyan sa palengke, you can encounter God. Pwede mong ma-encounter ang Panginoon habang naglalakad sa kalsada, habang nasa classroom ka, nagtuturo, habang nasa opisina ka, na nagtatrabaho ng iyong trabaho, you can encounter God. You can encounter God while doing your household chores. You can encounter God even in your readings, in your prayers, in your worship sa Panginoon. When was the last time you can truly say, I have encountered God? Of course, tayo pong mga Pentecostal, we emphasize on experience. An experience of the power of God. Kaya gustong-gusto nating makakita ng mga may sakit na gumagaling. Gustong-gusto nating makakita na may mga tao na binabago ang buhay. Gustong-gusto nating makakita nung provision na ginagawa ng Diyos araw-araw. Gusto nating makita na nakalagay sa salita ng Diyos ay nagiging totoo, nagiging buhay sa ating mga buhay. When was the last time that you have encountered the living God? Si Moses, sa ating binasa ngayong umaga, he has encountered God in a different way. He denied himself of anything that is pleasurable for man. Umakyat sa bundok para maranasan lamang ang Diyos. Makausap lamang ang Diyos. Pwede naman niyang gawin yun, Brother Roger, sa kanyang tent.
Pero bakit kailangan niyang umakyat pa doon sa bundok ng Sinai para makausap ang Diyos? Madali lang bang umakyat sa bundok? Dito nga lang sa bundok natin, nahihirapan na tayo. Just imagine doon sa Sinai, na bundok ng Sinai, nasa disyerto yon, Mama Helen. Just imagine kung gaano po ang karanasan ng isang lalaking matanda na, pero hindi naghina ang kanyang katawan, hindi nagbago ang kanyang paningin, si Moses, because of his constant encounter with God. Pero just imagine sa kanyang age na yon, siguro maaring sabihin natin, ay, Pastor, hindi na ako mag-akyat doon sa bundok, baka magtaas ang aking blood pressure. Pwede yun, ano? Mainit disyerto. Sa bundok pa. Of course, Mount Sinai for Moses is a common ground for him. Kung maalala ninyo, si Moses ay naging shepherd sa lugar na yon. And on that very mountain, habang siya'y nagpapastol ng kanyang tupa, ng kanyang kambing, natanggap niya ang pagkatawag ng Diyos. Ano yung paraan ng pagkaranas ni Moses na matanggap ang panawagan ng Diyos sa kanya? Nakakita siya ng isang bush na kung saan ay nag-aapoy. There is a burning bush. And then, habang tinitingnan niya yung burning bush na yon at na-attract ang kanyang attention, lumapit siya doon, meron siyang narinig. Ano ang narinig ni Moises? Nakarinig siya ng tinig. Ano ang sabi ng tinig? Hubarin mo ang iyong sandalyas because you are standing on a holy ground. So I'm just imagining, kung sariwa pa sa isip ni Moses that Mount Sinai is a holy ground, he might be climbing that mountain without a sandals. At ang sabi pa sa kanya ng Panginoon, pag umakyat ka sa bundok na yan, wala ka dapat kasama. Walang kasama sa iyo. Walang sasama sa iyo. Bawal pa gani mag-agsam. Di ba sinabihan doon? Huwag nang mag-agsam ng mga kambing, ng mga tupa, doon sa paanan ng bundok ng Sinai. So gustong sabihin, that mountain should be shut off from any living thing. Habang si Moses kasama ang Panginoon. Nakipag-usap sa Panginoon. He denied also other comforts such as food. Wala siyang dalang pagkain. Wala din siyang dalang tubig. Ini-imagine ko lang kung anong itsura ni Moses pagbaba niya sa bundok Sinai. I'm just imagining. Kung kasing taba ko si Moses umakyat sa bundok ng Sinai after 40 days and 40 nights na walang kanin, walang pagkain, walang tinapay, at walang tubig, ano kaya ang labas pagbaba ko doon sa bundok ng Sinai na yon? Si Pastor Andrew, pag hindi lang kumain ng isang araw, medyo malaki na ang pagkaiba ng katawan. Ano? So, Moses has encountered God at Mount Sinai, receiving the instructions coming from the Lord, writing down the commandments of God in the tablets of stone, at sa kanyang pagbaba sa bundok ng Sinai, ang mga tao ay natakot lumapit sa kanya. Nagsipagtago yung mga tao nung nakita nila si Moses. Bakit po kaya nagsipagtago ang mga tao nung nakita nila si Moses? Because, ano ang sabi? Nakita nila na ang mukha ni Moses ay nagsashine, nagliliwanag, naghadag. Alam nyo ba, ang Hebrew word ng shine is equivalent to the Hebrew word for horn. Sungay. Kaya nga sa sculpture ni Michelangelo, na Moses ang pangalan ng sculpture niya, si Moses doon ay may dalawang sungay. Kasi yung word na shine sa Hebrew is almost the same, sounds the same with the word horn. Nung una ko nakita yung
yung sculpture ni Michelangelo na yon ni Moses, nakilabutan ako. Kasi meron siyang sungay. Di ba ang sungay ay jablo para sa ato culture? Kada yung mga anak na matitigas ang ulo, lumalaban sa magulang, sumasagot-sagot sa magulang, anong sinasabi nato? Sungayan nak anak kali. Sungayan nak anak kali. Kasi medyo negative ang connotation ng sungay para sa atin. Mayroong nais ipakita ang Diyos sa ganoong bagay. It's a play of words. So, mine eyes have seen the glory of the Lord in different ways and in different places. Iba-iba ang paraan ng Diyos ng pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa atin. When we talk about God revealing His glory, nakakatuwang isipin na iba-iba yung paraan ng Diyos ng pagpapahayag ng kanyang sarili. God reveals Himself through our adversities. Ang Panginoon nagpapakita sa atin sa ating mga adversities. Nakikilala natin na ang Diyos ay nagpapagaling sa ating sakit kung tayo ay nakakaranas ng karamdaman. Tama, Mama Helen, no? Masasabi ni Sister Helen na totoo na ang Diyos ay nagpagaling sa kanyang sakit noong naranasan niya at pinanindigan niya ang salita ng Diyos. Ano ang sabi sa iyo ng doktor? And yet, ang pinanindigan ni Sister Helen, ang salita ng Panginoon. Pinagaling na ako ni Jesus. So napatunayan niya. Pinagaling siya ng Panginoon. Napapatunayan natin na ang Diyos ay nagpo-provide ng ating pangailangan kung tayo mismo ay dumadaan sa disyerto ng buhay natin. Sa panahon na walang-wala. Sa panahon na parang wala ka nang pwedeng lapitan. Sa panahon na parang wala ka nang pwedeng anong tawag dyan? Makukuot. Kung hariin man pwedeng makakaot. Doon mo masasabi na ang Diyos ay nagpo-provide ng ating pangailangan. Napaganda yung reminder sa mga officers ni Pastora Effie noong isang gabi sa aming officers retreat. Sabi niya, bago tumawag ng doktor, tumawag muna sa Panginoon. Amen. Tumawag muna sa Panginoon. Manalangin muna. Bago gumawa ng isang step, bago gumawa ng isang plano, manalangin muna. Alam nyo ba that the greatest sin of this world is independence from God? Ang pinakadakila na kasalanan sa mundong ito ay ang pagiging independent mula sa Diyos. Independence from God. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa ating buhay is to be dependent on Him. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, paghiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. You cannot do anything apart from me. Sa bawat ginagawa natin, sa bawat iniisip natin, sa bawat pinaplano natin, we must be dependent on God. That's why Moses is able to survive at the mountain of Sinai, even without water and food, for 40 days and 40 nights, because of his total dependence on God. Amen. Total dependence on God. Sapagat kung matuto po tayong magtiwala sa Diyos, hindi tayo makakaranas ng kakulangan. Hindi tayo makakaranas ng kawalan pag matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Amen! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God! God reveals Himself through our adversities, which tests our faith and develops our Christ-like character. Sa panahon po ng ating pong kahinaan, sa panahon po ng ating kawalan, sa panahon po ng mga negatibong pangyayari sa ating mga buhay, natitest ang ating pananampalataya at natututo tayong maging kagaya ni Jesus. God reveals Himself
through dreams and visions. Ang Panginoon din ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa mamamagitan po ng mga panaginip at mga pangitain. Marami pong mga tao ang nakakaranas ng mga panaginip. Marami pong mga tao ang nakakaranas ng mga pangitain. At ang mga panaginip at mga pangitain na ito ay ginagamit ng Panginoon upang ipakilala niya kung sino at kung ano siya. Not all dreams and visions come from God. Yun ang dapat nating maunawaan din naman. Hindi lahat ng panaginip, hindi lahat ng pangitain nanggagaling sa Diyos. Pero we must be aware when a dream or a vision is inspired by God. Dapat maging aware po tayo kung ang isang panaginip, ang isang pangitain ay inspired ng Diyos. Paano natin masasabi ng isang panaginip at pangitain ay inspired ng Panginoon? If you are spending time with God. You know His Word. You know His standards. Kaya kung ang isang panaginip at pangitain ay magdudulot sa atin na magduda sa katotohanan ng Diyos, ay hindi yan galing sa Panginoon. O ang isang panaginip at pangitain ay magdadala sa atin upang ma-violate natin ang maliwanag na katuruan ng salita ng Diyos, hindi din yan galing sa Panginoon. Kahit ano pang bundok ang akyatin mo, at kahit ano pang mga panaginip ang iyong mapanaginipan, kung ito'y labag sa salita ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon, at sasabihin ka na sa panaginip mo na, ikaw ngayon, Roger, ay appointed ko na anak, dapat alam mo na kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao ang nami-mislead dahil sa kanilang mga panaginip, dahil sa kanilang mga pangitain, na hindi informed ng strong at matibay na salita ng Panginoon. God Himself revealed to us directly, kagaya kay Elisha in a still small voice. He is also talking to us, revealing to us through our conscience. He is also revealing to us through prophets and through angels. God is also revealing sa atin through natural laws and order of the universe. Sa creation, ang sabi ng salita ng Diyos, the heavens declare the glory of God. Kaninang 4:00, pagkagising ko, lumabas ako ng parsonage. Pagtingala ko sa langit, ang ganda ng mga bituin. Matagal ng panahon na hindi ako nakakita ng bituin na ganun kaganda kanina. Kasi maalala ko ba, Roger, ang last time na nakita ko ng bituin na ang ganda-ganda, nung doon kami sa gitna ng laot at ng nagapamunit ni tatay. High school pa lang ako. Pero kanina, pag tingala ko ng ganyan, ang ganda-ganda ng mga bituin. And there is a peace in my heart as I look at those stars. Merong kapayapaan na bumaba sa aking puso habang aking tinitingnan ang mga bituin kanina. God also reveals Himself through the Holy Spirit. Sa kanyang banal na Espiritu, na siyang nagtuturo sa atin at gumagabay sa atin. Na siyang patuloy na nagre-remind sa atin ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga sa isang Kristiyano na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, sinasaliksik ang salita ng Panginoon, sapagkat sa ating pag-aaral, pagbabasa at pananaliksik sa salita ng Diyos, yun ang gagamitin ng banal na Espiritu upang i-remind tayo ng katuruan ng Panginoon. God Himself revealed to us through His Son, Jesus Christ. Jesus is the fullness of divine revelation. Siya po yung kabuuan ng kapahayagan ng Diyos. Kaya nga hindi na po tayo naghihintay ng bagong Mesiyas. Hindi na rin po tayo naghihintay ng bagong anghel. Hindi na rin po tayo naghihintay ng bagong Kristo. Sapagkat ang Kristo Jesus na nahayag sa salita ng Diyos, na ipinanganak 2,000 taon na ang nakalipas, ang siyang kapunuan ng kapahayagan ng Panginoon.
Kaya nga kung meron pong magpapakilala sa ating kalagitnaan, ako ang Kristo. Or kung may magpapakilala po sa ating kalagitnaan, ako ang sugo sa huling kapanahunan. O kung meron pong magpapakilala na ako ang anghel na magtuturo sa iyo ng buong katotohanan, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Balikan ang salita ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na gumagamit siya ng biblical verses, ay nasa Panginoon na ang taong yan. Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga ang mga Kristiyano sa Book of Acts ay pinarangalan ni Pablo sa Berea. Itong mga Hudyo sa Berea, nakakarinig ng pangaral ng Apostol Pablo sa mga sinagoga, sa mga palengke, sa mga kalsada, nakikipagtalo sa mga Hudyo at saka sa mga Hintil. Ang kanilang pong ginagawa, binubuksan nila ang salita ng Diyos at tinitingnan nila kung ang sinasabi ba ni Pablo ay naaayon sa Biblia. Kaya napakahalaga sa atin bilang Kristiyano na may Bible sa atin. Pag tayo po'y nagsisimba at may nangangaral ng salita ng Diyos, tinitingnan natin sa Bible kung anong pinapangaral noong preacher na ito. Sinusundan natin ang kanyang mga kino-quote na mga passages. Sinusundan natin kung ano ang kanyang binabasa. Sapagkat minsan, may mga nagbabasa ng salita ng Diyos, pero mayroong mga nililift out na mga words. May nililift out na mga verses para lamang mag-suit sa kanyang gustong ituro at ipangaral. Ako po'y naging born again, ako po'y naging Kristiyano, sapagkat noong mga panahon ako po'y bata, ay ako'y nagsisearch sa katotohanan. And then dahil po sa pakikinig ko sa radyo, ako po'y nakumbinsi ng turo nung nangangaral sa radyo. Pero ang meron po sa akin, dahil sa bahay ay meron kaming Bible na hiligay nun, every time na siya ay magbabasa ng Bible, sinusundan ko, hinahanap ko rin sa Bible ko. And then one day, nagbabasa siya ng Isaiah chapter 9. At ang kanyang lecture during the time, si Kristo ay tao at hindi Diyos. So, binabasa niya yung Book of Isaiah. And then habang binabasa niya yung Book of Isaiah, doon sa exact verse na yon, may mga nawawala na mga salita. Tama naman ang binabasa niya, pero may mga salita siya na hindi niya binasa. May mga salita siya na hindi na-lift out, kanyang ni-lift out. Kaya nung araw na yon, ang sabi ko, hindi ako magpapakonvert sa grupo na ito. Kasi, merong tinago. Merong gustong ipalabas. Pero hindi binasa ang buong teksto. Kaya nga sa atin po, mga born again, mga evangelical na mga Kristiyano, parati tayong nagdadala ng Biblia pag mag-Bible study. Pag merong nagpipreach, tinitingnan natin. Baka naman ang pinipreach nito ay wala na sa Biblia. Some of the most interesting Bible passages are when God reveals Himself in special manifestations. Sa Hebrew, ang tawag sa special manifestations ng Diyos ay Kavod Adonai. Kavod Adonai. Sa Greek ay Epiphany. Pero sa Hebrew, Kavod Adonai. The glory of the Lord. Naalala ninyo, ang asawa ng isa sa mga anak ni Eli ay buntis noong nakipaglaban ng Israel sa mga Filisteo. At ang ginawa po ng mga anak ni Eli na mga kurap na mga pari, dinala nila yung Ark of Covenant sa warfare. Di ba mga kurakot yung mga anak ni Eli na mga pari? Yung mga alay ng mga tao, hindi pa naialay, kinukuha na nila ang kanilang parte.
Tama, no? And then, buntis itong asawa ng isa sa mga anak ni Eli na si Pinehas. Si Eli naman ay malabo na ang mata. Kaya hindi na siya kasama sa gyera. And of course, retired na si Eli. Kasi ang batas ni Moises ay dapat ay 50 years old ang pari, retired na. So sa Foursquare, ang ating policy naman ay 65 years old ang pastor, dapat ay mag-retire na. So yan sa Foursquare policy. Pero kung gusto pa ng simbahan, pwedeng mag-request ang church council for extension for another 5 years to have a maximum of 70 years of service ang pastor. So hindi po yung pastor ang magre-request ng extension, ang simbahan ang magre-request ng extension. Kasi 65 dapat retired na ang pastor ng Foursquare. Ngayon, habang nakipagyera ang mga Israelites laban sa mga Philistines, natalo ang mga Israelites. Nasamsam yung Ark of Covenant. Dinala ng mga Philistines ang Ark of Covenant doon sa templo ni Dagon. Yun ang nangyari. Believing na ang Ark of Covenant will assure victory, dinala ng mga Israelites sa gyera ang Ark of Covenant. Kasi sa experience nila kay Moses, habang nakipaglaban sila sa mga Amoreo, sa mga Periseo, sa mga Jebuseo, dala-dala nila ang Ark of Covenant. Inikot-ikat nila ang Ark of Covenant doon sa Jericho. Anong nangyari sa Jericho? Bumagsak. Kaya isip nila, ang Ark of Covenant ang magpapanalo sa kanila. Yan ang konsepto ng anting-anting. Kaya minsan may mga Kristiyano din, pag natatakot kasi mayroong aswang silang naririnig, at mayroong kumakaluskos sa atip ng kanilang bahay, ang unang hinahanap, nasaan na ang Bible? Hawakan din ang Bible. In Jesus' name. Ganon sila, no? In Jesus' name. Isip nila yung Bible yung magpapalaya sa demonyo. Ito ba yung magpapalaya sa demonyo? Alam nyo, mayroong isang lugar na ang ginagawa nila, Sister Claudette, pinipilas nila yung Bible, tinatanggal nila yung pages ng Bible, nilalagyan ng oil, at saka nilalagay sa mga bali na paa, bali na kamay. Pag kinakabagan sila, kukunin nila isang page ng Bible, lagyan ng oil, ilalagay sa tiyan para matanggal yung kabag. Ginawa tuloy na, anong dahon yun? Pangtampoy ka Bible. Hindi naman pangtampol ang Bible. Amen. Pag masakit ang tiyan mo, pag may sakit ka, anong dapat mong gawin? Lalagyan mo ng Bible ng oil at saka ilagay mo sa bahagi ng tiyan mo, ng katawan mo na may sakit? Hindi. Ano ang sabi ng Bible? Lay your hands upon the sick and the sick shall recover. Amen. Yun ang sabi ng Bible. Hindi na kukuha ka ng page ng Bible, lagyan mo ng oil, iganon-ganon pa doon sa kandila at ilagay. Hindi yun tama. Ginawang anting-anting pati ang Bible. So yun din ang ginawa ng mga Israelites. Dinala nila ang Ark of Covenant doon. Natalo. Ngayon, pinapatunayan lamang ng Panginoon na sa isang buhay na wala ang presensya ng Diyos, kahit ang pinakabanal na bagay is not enough to communicate the presence of God. Because the presence of God can only be accessed by a heart that fully trusts on Him and have faith on Him. Ang presensya ng Diyos ay maaabot lamang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkipag-isa sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po ang nangyari? Nung narinig po ang balita na napatay ang dalawang anak ni Eli na mga kurap na mga pari at nakuha na samsam ang Ark of Covenant, napahandusay si Eli. At saka yung asawa naman ni Pinehas,
ay biglang napaanak. Ikaw ba naman makarinig ng masamang balita? Biglang napaanak. Nung nanganak na itong asawa ng anak ni Eli, ang tinawag niya sa kanyang anak ay Ikabod. Anong gusto sabihin ng Ikabod? Without glory. Wala na ang kaluwalhatian ng Diyos. Where is the glory? Yan ang gusto sabihin ng Ikabod. Without glory, where is the glory? Kaya nga may prefix na I yung kavod. Kasi yung word na kavod means glory, kaluwalhatian. So sa Biblia, iba-iba ang paraan ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Kay Moses, paano napakita ang kaluwalhatian ng Diyos? Yung mukha mismo ni Moses ang nagliwanag. Yung mukha mismo ni Moses ang nagliwanag. When you spend time with the Lord, people around you will see the glory of God. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, when you spend time with the Lord, people around you will see the glory of God. Pag nakita ka nila, mabibless na sila. If you are spending time with the Lord, pag nakita ka pa lang nila, mabibless na sila. Pero if you are spending time with your problems, spending time with the world, pag nakita ka nila, parang ang bigat-bigat agad ng pakiramdam nila. Iiwasan ka nila. Nalayuan ka nila. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Sa modern na mga language ng mga millennials, no? Anong tawag nila? Toxic. Mukha pa lang, toxic na. Pumasok pa lang sa kwarto, biglang kumapal agad yung atmosphere. Spend time with the Lord. If you spend time with the Lord, people will know that you are with the Lord. Makikita ng mga tao, mararanasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kahit sa atin po, dito po sa atin sa church, sa mga nagwo-worship leader, hindi lang po isang leader ha, kundi pati ang musician, pati yung mga backup singer, there should be time to really spend time with the Lord. Oras, bigyan talaga ng oras ang Panginoon. Spend time with the Lord. It is because in our ministry, sa pagtayo pa lang natin, maramdaman na ng bawat isa ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang ginagawa po natin sa atin po, bago tayo magsimula ng ating gawain, ang ating gawain ay 7:30. Before 7:30, nandoon na tayo sa prayer room. Kung wala mang tao doon, ay pumasok ka sa prayer cell at manalangin. Spend time with the Lord. Lord, ano po ba ang nais niyo po sa akin? Ano po ba ang nais niyo pong gawin? Kaya nga sa leadership meeting kahapon, noong isang araw, binigyan ng emphasis ni Brother Mel ang ganoong bagay sa mga worship leader. Hindi lang enough yung talento, hindi lang enough yung kakayahan. Ang mahalaga, we are spending time with the Lord. Amen. Pakikalabit sa iyong sarili, salamat kapatid, because you are spending time with the Lord. Yeah, napakahalaga that we need to spend time with the Lord. Second is, not only in different ways and different places, but also for similar purposes. Sa parehong layunin. Nagpapahayag ang Diyos sa iba't ibang bagay sa isang layunin lamang. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. To reveal His glory. Iba-iba ang paraan ng pagpapahayag ng Diyos, pero isa lamang ang nais ng Panginoon. Ipahayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, noong ang mga Israelites ay naging matigas sa pagsunod sa Panginoon, for 40 years, hindi pa rin sila natuto. Paikot-ikot lang sila doon sa Sinai. Paikot-ikot lang sila doon sa disyerto.
sa wilderness, paikot-ikot lamang sila. Hindi pa rin sila natuto. Kaya ang sabi ng Panginoon, o sige Moses, mauna na lang kayo doon. Magpapadala na lang ako ng anghel para matalo nyo ang mga Jebuseo, mga Pariseo, mga Hivites, lahat-lahat na yon, para matalo mo na sila. Sige na. Pati ang Diyos ang sawa na rin sa mga Israelites. Pero anong sabi ni Moses sa verse 15? If your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung ang presensya mo, Panginoon, ay hindi kasama ko, huwag niyo na po kaming papuntahin doon. Isang araw, meron pong isang elder na dumaan sa bahay ni pastor. Sunday kasi, pero may kukunin siguro sa Don Bando Roger sa personage. Tapos, habang naghahanap-hanap siya doon sa kusina, narinig niya yung pastor, pag hindi mo ako samahan, hindi ako alis. Sabi niya. Sabi niya ng elder, hala, nag-aaway siguro si pastor at pastora. Paulit-ulit niya narinig, pag hindi mo ako sasamahan, hindi ako alis dito. Sabi niya, sabi nung pastor, nag-aaway talaga siya si pastor at pastora. Tapos, umalis na yung elder, nakuha niya ng hinahanap niya eh. Pumunta na sa simbahan. Mamaya-maya, nakita niya si pastor. Namumula yung mata, Sister Billy. Sabi nung elder, nag-away talaga si pastor at pastora. Ano kayang inawayan nilang dalawa? Inghihinga nila si pastor, pastor. Kung ano man ang pinag-aawayan ninyong mag-asawa, hingaan nyo ng tawad sa Panginoon, i-guide kayo ng Panginoon. Sabi ng pastor, bakit? Di ba nag-away kayo mag-asawa? Kailan? Sabi ng pastor. Wala naman akong asawa eh. Wala palang asawa yung pastor. Yun pala, ang Lord ang kinakausap niya. Lord, pag hindi niyo po ako sasamahan ngayong linggo, hindi po ako tatayo sa pulpito. Lord, pag hindi niyo po ako sasamahan ngayong linggo, hindi ko po gagawin ang dapat kong gawin para sa araw na ito. The same is true kay Benny Hinn. Kung mabasa niyo po ang kanyang libro na ang pangalan ay Good Morning Holy Spirit, nakalagay doon sa kanyang libro, hindi siya tatayo sa pulpito hanggat hindi niya ramdam na kasama niya ang Panginoon. Yun ang kanyang sinabi. Hindi niya siya tatayo doon sa pulpito hanggat hindi niya ramdam ang presensya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Moses, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Now, how will everyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Panginoon, pag hindi nyo kami sasamahan, paano namin masasabi na natutuwa ka sa amin? Panginoon, pag hindi nyo kami sasamahan, paano po kami magiging kakaiba sa ibang tao na nakapaligid sa akin? Napakahalaga para sa ating buhay na kasama natin ang Diyos at na-encounter natin ang Panginoon. Ngayong araw is the Lord's Day and also a Communion Sunday. Tama no? Sunday ngayon, araw ng Panginoon. Amen! Tayong mga born again, ang tawag natin sa Sunday ay Lord's Day. Araw ng Panginoon. Why? Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, 6 na araw kang magtatrabaho at saka 1 araw kang magpapahinga. Yan ang sa Panginoon. But more than that, it is a Lord's Day. It's because Sunday is the day where the Lord Himself has resurrected from the dead. So this Sunday, our celebration every Sunday is a celebration of victory. Ang Diyos natin ay buhay at hindi nanatiling patay sa libingan. Amen! Every time na tayo po'y nagtitipon bawat linggo, inaalaala po natin, buhay ang ating Diyos.
Buhay ang ating Panginoon. Muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. At dahil buhay ang Diyos, nakikinig siya sa atin. May magagawa ang Diyos sa ating buhay. Ang mga sinaunang Kristiyano, minabuti nilang magtipon sa araw na ito upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung kaya't hindi na po sila nabubuhay ng mga talunan. Hindi na po sila nabubuhay na sila po ay may problema lamang. Hindi po sila nabubuhay na sila po ay natatakot at nangangamba para sa kanilang buhay. Sila po ay nabubuhay dahil ang Panginoon na kanilang sinasamba, buhay at makapangyarihan. It is the Lord's Day, an external reminder that we need to cease from our usual daily routine and to center our attention, our focus, our activities with God and with His people. Ang araw na ito po ay nagre-remind sa atin na tayo po'y huminto sa atin pong usual na ginagawa araw-araw at mag-focus sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba, ang mga Israelites, pag araw ng Sabat, by the way, ang Sunday ay hindi Sabat. Pag araw ng Sabat, ang mga Israelites, pati yung kanilang mga hayop, hindi nila pinapatrabaho. Hindi nila pinapatrabaho, pati hayop nila. Gusto sabihin, pag sila po ay naglalakbay, hindi sila sumasakay sa hayop. Kasi dapat pati ang hayop mag-rest. Kaya nga, ang mga Pariseyo, meron silang kautusan. Do not walk beyond 1 kilometer on Sabbath. Kasi work na daw yon. Ganun katindi yung kaisipan ng mga kautusan. Salamat sa Lord, naligtas na tayo mula sa kautusan. Amen. Ang mga Hudyo, pag araw ng Sabat, pati yung mga katulong nila, alipin nila, hindi din nila pinapatrabaho. Kasi ang utos ng Panginoon, hindi lang yung mga Israelites ang mag-observe ng Sabat sa bansa Israel, kundi pati yung mga foreigners, pati yung mga alipin, pati yung mga slaves. Ganon sila katindi pa mag-observe ng Sabat. That's the weekly Sabbath. May tinatawag din na yearly Sabbath, Brother Roger. 6 years na sila ay magsasaka. But on the 7th year, hindi po sila magsasaka. Buong taon yon, Sister Bing, hindi sila tatanim. Pag mamunga ang kalang mga mangga, hindi nila yon iha-harvest. Hahayaan nilang mahuhulog sa lupa. That is yung yearly Sabbath, 7th year. Tapos, meron silang jubilee na sinasabi, 70th year. Ika-70 na taon. Yung lahat na mga may utang, Sister Bing, ay palayain na sa utang. Yung lahat na nagsangla ng lupa nila, ibabalik na sa tunay na may-ari. Pag sinangla sa'yo yung lupa, pag dumating ang Jubilee, ibabalik mo yon sa may-ari. Pag ikaw ay nakapatay ng hindi sinasadya, halimbawa, abang sadya nimo, nagbaoy ka it bato, ing bugoy nimo katong bahay ng pukyutan, ay paano yung bato ay nahulog sa taong naglalakad, napatay. O, ang gagawin noong nakapatay, tatakbo sa City of Refuge, Brother Roger. Sa bawat teritoryo ng mga tribo, sa gitna noon may city na ang tawag City of Refuge. Pupunta doon yung tao na nakapatay accidentally. Pag nandoon siya sa City of Refuge, Sister Bill, hindi pwede siyang galawin ng kahit sino. Pero pag lumabas siya doon, patay ka noong pamilya nung napatay mo. Pero pag doon ka sa City of Refuge, doon ka lang. Pero pag dumating po ang Year of Jubilee,
erase na, Sister Bill, yung iyong nagawang kasalanan. Pwede ka nang bumalik sa iyong hometown. Hindi ka na paghihigantihan noong pamilya na napatay mo accidentally. So, napakaganda, no? Napakaganda ng concept nila ng Sabbath. Because Sabbath means rest. Hebrews chapter 4 verses 9 to 11. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, pumasok na sa Sabbath. For anyone who enters God's rest also rest from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. So pag tayo po'y sumasamba tuwing linggo, it reminds us of the rest that God has given us. Ano yung rest na yon binigay sa atin ng Diyos? Rest from our sins. Na sa halip na tayo po ang magtrabaho para mabayaran ang ating kasalanan, ano po ang nangyari? Si Jesus namatay para sa atin at ibinigay sa atin ang kapatawaran ng walang kapalit. Amen. Rest from the punishment of our sins. Na sa halip na tayo po ang mag-suffer sa impyerno, si Jesus ang namatay doon sa krus upang ikaw at ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. That's why we are celebrating Sunday as the Lord's Day, because it reminds us of the rest that we have in Christ. Na sa halip na tayo po ay mabibigatan sa pagsunod ng mga kautusan. Napakaraming kautusan, 600 plus na kautusan na dapat sundin ng tao. Pinapahinga na po tayo ng Panginoon sa lahat ng kautusan na yan. Sapagkat si Jesus mismo ang pumuno at sumunod ng lahat ng kautusan para sa atin. The Lord's Day also points us forward to the day of our complete salvation in Christ, sa langit. So, pag tayo po sa Sabbath, o during Lord's Day rather, sa atin pong pamamahinga, tinuturo tayo sa araw ng kumpletong kapahingahan sa Panginoon sa langit. Kaya habang tayo po'y naririto, we are teaching ourselves to spend in the presence of God, sapagkat sa langit, eternal ang presensya ng Panginoon. At nasabi ko kanina, today is not only a Lord's Day but also a Communion Sunday, because communion is a visual reminder of the sacrifices of Jesus for us and His promises to take us and lead us home. Ang communion po ay isa pong visual na paalaala sa atin ng mga sakripisyo na ginawa ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. And at the same time, isang palaala din sa atin ng kanyang pangako na tayo po ay dadalhin sa kanyang marilag na tahanan. Mine eyes have seen the glory of the Lord in different ways, in different places, but in one purpose, for His glory and for His honor. Nawa sa ating mga kapatid na naririto sa oras na ito, mga sabi po natin, ako mismo, naranasan ko, nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos. Magandang umaga, pagpalain tayo ng Panginoon.